Nararamdaman ko po sa mga pasasalamat ng bawat isa na nagpapasalamat kayo kahit anong pinagdadaanan po natin, ano. Kasi tayong mga tao po, ano, sometimes we categorize good and bad, ano po, in different way. Iba-iba po tayo. So, nakaka-bless lang po kasi natutunan natin na magpasalamat ano man po yung pinagdadaanan natin sa buhay, ano man yung nararanasan natin, ano po. Ang pamagat po ng ating gawain ngayon, no? Ang ating pag-aaralan po ngayon is the gift of pressure in life, no? Maraming natatandaan niyo po ba nung nag-aaral tayo, no po? Nung nag-aaral tayo, 'di ba nung bata tayo, sabik na sabik tayong pumasok, sabik na sabik tayong mag-aral, no po? Mag-i-introduction muna ako. No po, para lang maka-pick up tayo ng mas mababaw po ano sa ating mensahe ngayong araw na to. So kapag tayo nag-aaral, nung hindi pa tayo nag-aaral, gusto nating mag-aral. Nung nag-aaral na tayo, no po, hindi natin, may mga bagay na ine-expect tayo na parang, bakit kasama itong mga bagay na to na hindi mo naman, ano, natatandaan niyo po nung kindergarten ka, and then nag-elementary ka na, di ba? Gusto mong matuto, tapos parang nape-pressure ka kapag nandyan ay quiz. Di ba? Nag-aaral ka, tapos pag sinabi ng teacher, after 3 days, may quiz tayo. Parang, bakit? Quiz na naman? 'Di ba? Tapos, after 1 month, test na naman. Periodical test, 'di ba? Pero hindi mo pwedeng hindi hakbangan. Tama po ba? Hindi pwedeng laktawan natin. Hindi pwedeng hindi natin gawin. Kasi, ano man ang dinesire mo sa buhay mo, ano man ang goal mo, ano man ang dream mo, hindi mo yun maaabot kung hindi mo to pagdadaanan. Tama po ba? Kaya yung mga test na yon is become tested of your desire. Di ba po? Yung mga test na yun, yun yung nagdala sa'yo sa mga desire mo ngayon. Di ba? Kaya kahit papaano, di ba, nakagraduate ka ng high school. Yes, hindi ka nakatungtong ng college. Sa mga nag-degree naman, sa mga nagkaroon ng college, nagkumuha kayo ng masteral. Di ba? Kasi yun yung magle-level up. Di ba po? Kung saan nyo gustong i-desire. Yun yung magle-level up ng gusto nyong pangarap. Amen? Na hindi mo pwedeng lalampasan, kaya nape-pressure ka sa buhay. 'Di ba? Kailangan kong gawin 'to kasi ito yung pangarap ko. Kasi gusto ko magkaroon ako ng magandang trabaho. Amen? Gusto kong mabuhay yung pamilya ko, 'di ba? Gusto kong magkaroon ng magandang buhay para hindi nadanasin ng mga anak natin yung nadadanasan natin right now. 'Di ba? Yung nadadanasan natin o noon, 'di ba po? Ganun yung magiging pananaw natin. Kaya kahit tayo ay pressure in life, inabot natin pangarap natin, 'di ba? Dahil may mga desire tayo kahit na dumadating yung mga panahon na tayo ay napo-frustrate. 'Di ba po? 'Di ba? Nagsisimula tayong i-inventory yung ating sarili. Amen? Nagsisimula tayo na may babayaran ako libro. Saan ako kuha ng pambayad? Yung iba sa inyo nagtrabaho para makapagtapos ng pag-aaral. Yung iba sa inyo sinikap na makatapos ng pag-aaral kahit pasang-awa lang ang mahalaga, 'di ba? Nakapasa ka. Natapos mo yung pressure ng life mo na meron kang diploma na kahit papaano, 'di ba po, pwede ka mag-apply ng trabaho. Lalo na sa bansang Pilipinas. Tama po ba? Kasi sa bansang Pilipinas, diyan kailangan may degree ka. Kailangan ganito ang age mo. Kailangan meron kang ano, 'di ba po? Ganun yung qualification nila. Amen? 'Di ba kaya tayo nape-pressure tayo sa buhay, na po, na minsan akala natin pinapahirapan tayo ng Lord. Na po, pero sometimes, 'di ba, na-pressure ka sa buhay, pero 'di ba 'yun yung ginamit ng Lord sa'yo? Enable for you to talk English. Hindi mo alam, hindi mo akalain, dadaling ka pala ng Lord sa Taiwan, dadaling ka pala ng Lord sa Thailand, dadaling ka pala ng Lord, 'di ba po, sa Amerika, dadaling ka pala ng Lord sa Malaysia. Amen? Sa Israel. 'Di ba? At least yung English na international language natutunan mo. 'Di ba? Kaya pala yung pressure ng life mo dati. Amen? 'Di ba po? Naging blessing siya para sa'yo. Amen? Yung pressure ng life mo, dadaling ka pala ng Lord para maging mabuting teacher. Dadating ka rin pala ng Lord para maging mabuting pulis, maging mabuting nanay. Amen? Parenting. 'Di ba?
maging mabuting katiwala sa bahay. Amen? Yung pressure of life, di ba po, maging mabuting nanay, maging mabuting tatay, maging mabuting asawa. Di ba? Di ba po? Kaya nakakaano po na minsan kaya akala natin yung design ng Lord sa atin, pine-pressure niya tayo in a way na napapahirapan tayo, no? Pine-pressure niya tayo in a way na akala natin pahirap sa atin. Pero ngayon, tingnan mo na yung sarili mo. Amen? 'Di ba? God give us pressure to test us to be matured. I love you, anak. To be matured. 'Di ba po? Inano niya tayo para maging matured. Na po? Para mag-level up tayo, 'di ba? Para ma-complete tayo. Amen? Pero be careful. Sabi nga, minsan, 'di ba po? Minsan may mga tao na pressure sa time, naging masyadong na pressure sa life, na po, naabot yung kanilang mga pangarap, na po, naging masyadong mataas, naging masyadong parang hindi nabababa, 'di ba po? Gano'n na yung tingin sa sarili, na po, kaya dumating din yung pressure of life sa kanila na ang Diyos ang nagbaba sa kanila para mataas ang pangalan ng Diyos sa kanila. Amen? Na po? So, tayo po ay pumunta po sa ating pag-aaralan ngayong araw na 'to. Samahan niyo po ako magbukas at pakitingnan din po sa Tagalog, no po, ang ating pag-aaralan, The Pressure of Life, The Gift of Pressure of Life. Amen? Na ang pressure of life pala, it is a gift. Di ba po? Para sa ating mga mananampalataya, naging regalo ito sa atin ng Diyos. Tulungan niyo po ako magbukas sa James. Sa James 1, 2 hanggang 5. Sabi niya po dito, consider it pure joy, my brother and sister, whenever you face trials of many kind. Na po, ibig sabihin hindi lang isa, kapatid. Ikaw at ako, 'di ba? Parang minsan nga I hate this. I hate this verse. Pero 'di ba? Parang doon pa lang sa many trial, parang maiinis ka na, magagalit ka na, Lord, bakit many trial? 'Di ba? Many kind pa. Maraming iba't ibang klaseng pagsubok ang mapagdadaanan mo. Amen? Pero sabi niya sa 3, because you know, 'di ba? That the testing of your faith produce perseverance. Number 4, sabi niya, let perseverance finish its work so that you may be matured and complete, not lacking anything. Ayan, pabasa po sa Tagalog. Amen. Ang sabi po rito sa James chapter 1, verse 2 hanggang 5, mga kapatid, mag-alala kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang pagsubok, sapagkat alam ninyo na lalong magiging matatag ang inyong pananampalataya matapos ninyong pagtagumpayan ang mga pagsubok na yan. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Ngunit kung kulang ng karunungan ng sino man sa inyo, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan, sapagkat ang Diyos ay saganang magbigay at di nanunumbat. Purihin ang Panginoon. Amen. Praise the Lord. Tayo po'y manalangin. Salamat po, Ama. Purihin ka sa araw na to. Panginoon ko, maraming salamat po, Panginoon, sa lahat at bawat pinagdadaanan namin. Salamat po, Panginoon, sa buhay na patuloy mong ipinapakita ang ganda, Panginoon, pag-asa, Panginoon, Lord, na lalo kaming kumapit, na lalo kaming magtiwala, na lalo kaming, Panginoon, sumamba sa'yo. The more, ano man ang pinagdadaanan namin, ano man ang niyayakap namin, Panginoon, ano man ang dumadating sa buhay namin, Panginoon, matutunan namin na magkaroon ng pure joy sa puso, Panginoon, habang pinagdadaanan namin ang lahat ng bagay sa aming buhay, Panginoon, sapagkat nananampalataya kami, Ama, na ang lahat ng ito ay regalo mo. Hindi para kami parusahan, kundi para kami patatagin sa lahat ng pagsubok. Hinihingi rin namin ang kapatawaran, Panginoon, ang aming bawat sarili, Panginoon Lord, na sa bawat panahon, Ama, na kami, Panginoon, ay nagsisisi ng ibang tao, or sometimes nasisisi ka namin, Panginoon, or sometimes, Lord, nagkakaroon kami ng sisi sa sarili namin, Panginoon, at mga mali naming desisyon, Panginoon, Lord. Alam namin na Ikaw ay Diyos, Panginoon, and you work all for good
mabuti man o masama ang nangyari sa aming buhay, Panginoon, ikaw ay mabuting Diyos na lagi mong itatak, na lagi mong iselyo sa aming puso, na lagi mong itanim sa puso namin na ang pagsubok ay tumutulong sa amin upang lalong mapatatag ang aming pananampalataya, Panginoon, sa iyo at patuloy na magtiwala sa iyo dahil ikaw ang aming Diyos, Panginoon, na hindi nanunumbat, Ama. At ikaw ang Diyos, Panginoon, na tapat, na tutulong, Panginoon, at ang iyong grasya ay sapat sa bawat araw sa amin. Kaya naman, Ama, inaanyayahan po namin ang presensya ng banal na Espiritu sa mga oras na to. Samahan mo kami, Ama, in the mighty name of Jesus we pray. Amen. So sa James 1, 2 hanggang 5, nakita po natin that God desire that your faith be matured and complete. Ano po? So, ang pananampalataya mo pala, kapatid, at ako, hindi siya magiging matured and complete, di ba? Kapag hindi mo pinagdaanan yung perseverance. Amen? So, sabi po sa 4, let perseverance finish its work. Di ba? So that you may be matured and complete and lack nothing. Amen? So, pag nagkaroon ka pala ng perseverance, alam niyo po sa Greek word, ang perseverance is, ang tawag dyan is hypo and moneo. Pag sinabing hypo, it is under. Pag sinabing moneo, it is to remain. So, ibig sabihin, anuman ang pinagdadaanan mo, it is perseverance to the ability to remain steadfast under the pressure of difficulties. So, anuman ang nasa under ng buhay mo, anuman ang nasa ilalim ng buhay mo na pinagdadaanan mo, ang perseverance ang tumutulong sa'yo kahit nahihirapan ka na magpatuloy. Amen? Kaya kahit mahirap yung test mo noon, di ba, nagre-review ka, nape-pressure ka na mag-review kasi kailangan mong makapasa. Amen? Di ba po? Kasi hindi mo malalagpasan yon kung hihinto ka na. Di ba? Hindi ka sana naging magaling na pastor ngayon. 'Di ba? Kung hindi mo pinagdaanan yung mga test, yung mga pagsubok, 'di ba? Na kung hindi ka nagkaroon ng perseverance na magsumikap na even you are under pressure. Yung mga pastor po nag-aral din 'yan. Nag-aral din sila. No, may pinagdaanan sila, hindi sila nandyan din. Hindi lang sa pinag-aralan literally, nag-aral din po sila experientially. Believe me or not, po, yung experience nila sa pag-handle ng bawat tao, nakakaharap ng mga tao, there's pressure in life. Pero ngayon, di ba? Ngayon po, nandiyan na sila sa kanilang posisyon. Po? Because they persevere. Amen? At as long as we live, there is always a gift of pressure in life. Amen? Marami pong pressure ang buhay. Kaya nga sabi, ang perseverance pala ang magkukomplete sa'yo to become, ano sabi po? Diba? Matured. Wow. Diba? Kailangan mo palang maging matured. Sa Greek word, ang sabi sa matured is telios. Ano po? Ito yung sinasabi na dinedenote mo an end of completion being fully developed in character. Kaya pala, sa pag-grow mo ng perseverance, amen, sa pag-grow mo na makuha, di ba po, yung iyong pagiging matured, kasama po ang iyong karakter. Kasama po ang attitude na dinedevelop ng Diyos as you persevere. Para makumpleto ka. Hindi ka pala pwedeng makumpleto kung hindi ka matured. Hindi ka pala pwedeng makumpleto kung wala kang attitude. It is requirement. Kasama po siya, Isa siya sa category para maging good ka. Good ng servant ng Lord, una sa lahat. Good sa mga tao at good sa mga neighbor. Good sa ibang, 'di ba? Good sa lahat ng tao sa paligid mo. Kaya yung maturity po ang nagde-develop sa iyo. Kaya nga 'di ba sabi, walang karera na humihinto ka sa gitna. Kaya nga kailangan ang perseverance daw po ang nagbibigay sa iyo, 'di ba? To complete. Diba? Ibig sabihin, para maging under-remain ka, na kahit napapagod ka na, kahit nahihirapan ka na, andun yung pressure of life, na sinasabi sa'yo, na kailangan mo tong pagdaanan, na kailangan mong tawirin to, kapatid, enable for you to become matured. Kasi ang matured na tao, ibig sabihin na matured na tao, yung na-develop na ang character, maiintindihan mo na kung bakit mo to tinatahak. Kung bakit mo sinusunod ang Diyos, 'di ba? Kung bakit ka nagpapatuloy, Para daw maging complete ka.
Amen? Para maging kompleto ka. So, ibig sabihin, kapag pala, even you are under pressure of life, di ba po, nagkakaroon ka ng maturity, no, nadidevelop yung character mo sa mga tao sa paligid mo, sa mga minamahal mo, no? Lalo na po sa mga mahal natin sa buhay. Amen? Para daw pala makumpleto ka. To be whole. No? Sabi niya, to be completed. No, para maging whole ka or a lot of inheritance. Kasi maraming ipagkakatiwala at maraming gustong ipagkatiwala ang Panginoon sa'yo. No? Sabi dito sa English word, sabi niya, para daw tayo ay wala, para daw tayo para daw wala tayong ma-lack of nothing, no? Wala not lacking of anything. No po, kasi madalas iniisip natin sa sarili natin, 'di ba po, na kapag tayo ay dumadaan ng pagsubok, may kulang. 'Di ba po? Pero kapag nag-perseverance ka, nagkakaroon ka ng maturity, 'di ba po? Nagkakaroon ka ng complete, 'di ba? Ng whole, nagiging whole ka para masabi na wala ka ng pagkukulang. Kasi tayo minsan, sarili po natin, we are disqualifying ourselves. Kahit sarili natin, dinidisqualify natin. Pero narinig nyo ba yung sabi ni Mami Ludi kanina? That is the word of the Lord sa 1 Corinthians 10:13, kung di po ako nagkakamali. Walang bagay na hihigit sa limitasyon mo, kapatid, na hindi mo kakayanin sapagkat tapat ang Diyos. Di ba? Tapat ang Diyos. Siya daw po ang magbibigay ng paraan. Kung nababasa nyo po yung pangako ng Diyos na yan. Ano po? Ang Diyos po natin is justice. Wala siyang pagsubok na ibibigay sa'yo na hindi mo makakayanan. No po? So dito, pag-uusapan natin, ano po, para magkaroon pala tayo ng state of lacking nothing and state of being entirely whole, di ba po? Kailangan natin pong, ito yung para makomplete tayo, para masabi natin, I am lack nothing. Di ba sabi nga, if I have Jesus, I have everything. Amen? Pero kailangan mong tayuan yun, kapatid. Kailangan mo yung maranasan, na po, yung matured, amen? Yung pagiging matured at pagiging complete, na po, sa pamamagitan ng perseverance. Actually, na po, pag nag-aaral kayo ng salita ng Diyos, that is the key. No? Yan po yung key ng salita, ng word na binasa natin. Na po, sabi niya dito, sabi niya, let perseverance finish its work. Diba? So that, yan yung key po you may be matured and complete and not lack nothing. No? Wala ka nang magiging pagkukulang. Na po, dahil pag binasa mo pa yung kasunod nun, ang Panginoon po, diba, ay tapat at hindi nanunumbat. Amen? Hindi siya katulad ng tao. Na po? Kaya, sabi niya dito, sa bawat journey natin para maging to become being whole, diba, and matured, sometimes it is riddle. Pag sinabing riddle, it is riddle with test. Tayo ay minsan nalilito, no? Sa journey ng buhay natin, yung pressure ng life, na po, minsan nalilito tayo sa mga test and obstacle, sa mga test, no, na testing ng Lord at pagsubok. Amen? Maaaring sasabihin ng iba, pag narinig yung sinabi ko, hindi galing sa Diyos ang test, kapatid. It is written. Tinetest din ng Lord ang faith mo. Amen? It is written. No po? Sa ibang part naman na mababasa nyo, hindi galing ang tukso sa Diyos. Hindi po ang test. Kasi kahit nababasa nyo, ang bawat mga mananampalataya, even ang pinili ng Lord before, they persevere the test to become tested. 'Di ba? Sa mga faith nila, 'di ba? Pinagdaanan nila ang test to be tested. Amen. At ikaw din ganon. Hindi nagbabago ang pattern ng Diyos. Kailangan mo ring pagdaanan 'yon kahit noon pa, tinest si Abraham, tinest si David, 'di ba? Tinest ang bawat isa. Tinest si Jacob, 'di ba? At ngayon, pag-uusapan po natin, ano po, yung pressure na ni-reveal, na po, between the gap, na po, yung between the desire and the destiny. Kung bakit tayo nape-pressure. No, paano nating masasabi mamaya na ang pressure pala, 'di ba? It's a gift. It's a gift from God, no po? Pag-usapan natin, no. Ito pala yung pressure ang nagre-reveal sa atin, no po, ng gap between desire and destiny. Para dalhin tayo kung saan tayo naka-destiny. Kung saan yung direction na dapat nilalagay sa atin. Kung saan yung disenyo na nilagay tayo ng Panginoon. Let's talk about Peter.
Na po, isa po sa pinakaunang tao na ginawang disciple ni Jesus. Na po, pag-usapan po natin ng mabilis lang, no po, para hindi tayo masyadong humaba, hindi ko na po ilalaborate masyado, no? Ang buhay ng mga taga-Galilea, no po? Sa mga taga-Galilea po, makikita ninyo, no po, ang paanap buhay nila sa Galilea, they are farmers and fishermen. No po, kaya nga nung natagpuan ni Jesus Christ, si Peter, he is a fisherman. No po, ang reputation for independence nila, no po, dun sila nakadepende, no po, sa mga trabaho nila. Yung direct and passion, distinct Aramic dialect, which made them stand out. No po, yung kanilang dialect, makikilala mo, di ba tayo po nakikilala natin sa Ate Brenda, makikilala mong Ilocano yan kasi yung tono ng pananalita niya, di ba? Alam mo agad. No po, makikilala niyo yung iba kapag sila ay Bisaya kasi there is tone, may dialect sila. No po, na kaya nakikilala mo na they are Hudyo. No po, they are Hudyo, they are Jewish, they are Hebreo, ganyan. So, they are from Galilea. Si Peter po, kung ako nagkakamali, he is Hudyo. Isa po siya sa mga Hudyo. Amen? So, ang religion po nila and tradition, no po, they are ang ano po ang tradition po nila, ano po, kung mao-obserbahan niyo yung mga Jewish law and tradition, ano po, ito po ay influenced by surrounding culture ng Galilea was crossroad to trade. No po, nasa impluwensya ng environment nila, no po. Sa educational stage po ng Jewish according to Mishnah, no po, 5 years old pa lang ang mga tao doon, ano po, ini-instruction na sila sa scripture, tinuturuan na po sila, kaya sila lumalaki na by law, yung lagi nilang sinisikap na makumpleto ang law, ang batas ng Panginoon, no, sa Bible. Pag 10 years old na po sila, they study of the Mishnah, no po, ito po yung oral interpretation of the Torah. No po, yung 5 book ng Bible na una, no po. Pinag-aaralan na nila to sa 10 years old nila. Ngayon nga tayo kahit na bata pa lang tayo, hindi natin nabubuklat yung Bible hanggang inalikabok na. Pag 13 years old po sila, nakakommit na sila, at 15 hanggang 15 years old, nakakommit po sila ng fulfilling the commandment, na nagtatry po silang mapulpil ang commandment. They have 600 commandment before, unlike sa atin, 10 na lang. Diba? Pero hindi pa rin natin makumpleto. Amen? Sila po noon, tinatry nila their best para makumpleto yung 600 na fulfillment mo ng commandment. Pag 15 years old sila, they're learning the Talmud, the making rabbinic interpretation. Amen? Kapag nag-18 years old sila, automatically dapat they are married. No, dapat married na sila. Pag 20 years old sila, they're starting their vocations. No po? At kapag 30 years old na sila, they are eligibility. Ito na po yung kakayahan. Ito na yung panahon. Mayroon na silang kakayahan for authority to becoming a rabbi. Diba? Or po, maging able to teach others. No? Kapag 30 years old sila. Kaya wag po kayo magtataka kung si Jesus Christ po, he is 30 years old nung nagsimula po siya na magturo. No po? And then, after nyan, sapat po ng continue ng education nila, sa background po ng mga Jewish, they are, kapag, kaya nga, ang mga student po ng mga rabbi, kapag ikaw ay naging, pag gusto mo magpa-mentor, pag gusto mong sila po ay, kailangan lagi kasama. Na po, kapag ikaw, pag iniimbita yung rabbi mo, di ba po, lahat yon, kaya nga lahat ng bagay iniiwan nila. Na po, yun yung bagay po, na matututunan natin about sa kanila. Na po, kaya dito makikita natin, by 20 years old, Peter was married. Na po, hindi man Peter po ay married na siya that time. At dito po, makikita natin, yung encounter ni Jesus Christ kay Peter. Yung encounter po ni Jesus Christ, di ba po, siya po ay nangingisda nung panahon na yon. Makikita niyo po yan sa Luke 5, 1 hanggang 11. Di ba po? Nakita niyo doon, makikita niyo po, one day, sabi niya, as Jesus was standing by the lake, nakatayo po siya sa lake, alam niyo na yung mga kwento na to, sa Gennesaret, the people were crowding around him and listening the word of God.
Ito po. Siguro mas maganda po sa Tagalog kung meron pong mabilis magbasa. Sa Luke 5 po, 1 hanggang 11. Para kung hindi po narinig ng mga bago, ito po yung about kay Peter. Pero alam ko po that this is popular. Sa Luke po, Luke 5, 1 hanggang 11. Para hindi po ako Amen. hingalin. Amen. So, ang sabi po rito sa Luke 5, chapter 1, verse 11, minsay nakatayo si Jesus sa baybayin ng lawa ng Genesaret. Pinagkalipumpunan siya ng napakaraming tao. Sabihin, parang pinagkumpulan na ibig makarinig ng salita ng Diyos. May nakita siyang 2 bangka sa baybayin. Nakalunsad na ang mga mangingisda at naguhugas ng kanilang mga lambat. Lumulan siya sa isa sa mga bangka at hiniling kay Simong may-ari nito na ilayo ng kaunti sa tabi. Naupo siya sa bangka at nangaral sa mga tao. Pagkatapos niyang magsalita, ay sinabi kay Simon, umalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli. Sumagot si Simon, Guro, pagdamag po kaming nagpagod at wala kaming nahuli, ngunit dahil sa sinabi ninyo, ihulog po ang mga lambat. Gayon nga ang ginawa niya. At sa dami ng kanilang huli, ay halos magkasinsisira ang kanilang mga lambat. Kaya't kinawayan nila ang kanilang mga kasamahan nasa ibang bangka upang patulong. At lumapit naman ang mga ito na puno ang 2 bangka na halos lumubog. Nang makita iyon ni Simon Pedro, siya ay nagpatira pa sa paanan ni Jesus at nagsabi, lumayo po kayo sa akin, Panginoon, sapagkat ako'y makasalanan. Nanggigilas siya at kanyang mga kasama dahil sa dami ng kanilang huli. Gayon din, sina Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo, na mga kasosyo ni Simon. Sinabi ni Jesus kay Simon, huwag kang matakot. Mula ngayon, mamamalakaya ka ng mga tao. Nang maitabi na nila ang kanilang mga bangka, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Purihin ang Panginoon. Amen. Praise God. So, dito po, no? Hindi ko na po pag-uusapan yung buhay nyo, no? Kayo na po ang mag-interpret kung paano kayo tinawag ng Panginoon. So, makikita nyo po sa unang pagtawag, sa unang disipulo ng Panginoon, Peter was the very first disciple na tinawag ng Panginoon. No po, kamusta ka nung tinawag ka ng Diyos? No, itong panahon na to, nangangailangan po talaga si Peter. No po? Dahil ito ang hanap buhay nila, no? Maaaring, di ba po, katulad nyo, araw-araw may mga needs kayo. No, pero yung oras na to, na nagpipreach si Jesus, no, pinakisuyo niya pa nga kung mapapansin niyo po, no, pakilapit mo nga ibang kamo at magtuturo ako. Sabi niya pa ni Jesus doon sa pero nilapit yon, no? Sabi niya doon, ask him to sabi niya sa English, put out a little more from the shore, sabi niya. Then, he sat down and taught the people from the boat. No? Hindi aksidente yon, kapatid, na umupo siya, no, mismo sa boat ni Peter. At habang nag-aayos ng lambat si Peter, nakikinig siya kasi mananampalataya siya nakikinig siya, bata pa lang siya, naririnig niya. Amen? Tapos, syempre, wala siyang nahuli buong magdamag. So, syempre, habang nakikinig, oo, tama yung sinasabi mo, God. Tama yan. Oo, tama yan. Ganyan nga ang pag-aaral, di ba? Wala kang kontra na maririnig kay Peter, no? So, he know Jesus as a rabbi. He know Jesus as rabbi, no po? Pero nung sinabi ni God, after niyang nagturo sa kumpul-kumpul na tao, sabi nga sa binasa ni Pastor kanina, sinabi sa kanya, Peter, itapon mo ulit yung lambat mo. Sabi niya, pero guro, excuse me po, pero guro, sabi niya, magdamag ako, pero dahil sinabi mo, alam mo kasi nasa maraming tao na? Bakit minention yung maraming tao doon? Kahihiyaan ni Peter kasi si rabbi yun Kailangan niya sumunod, guro yun, teacher yun Di ba? Kaya malamang yung mga panahon na yon, imagine niyo nakatingin sa kanya lahat ng tao kung i-deny niya na or tatanggihan niya yung sinabi ng guro. 'Di ba? Pero dahil sinabi nyo, 'di ba? Tayo pag sumusuway tayo, 'di ba? Napapatingin tayo sa anak mo or sa mga kapatid pag sumusuway sa iyo, 'di ba? Or sa mga guro, 'di ba? Tumitingin mga kaklase natin.
'Di ba? Ganon din yung pakiramdam ni Peter that time. Kaya pero dahil sinabi mo, sige po. No? Nung nakahuli siya, na halos masira daw yung net nila, na po, tumakbo si Peter. Na po, papalapit kay God. Pero hindi para magpasalamat sa isda. 'Di ba? Hindi niyo po ba napansin? Tumakbo siya hindi para magpasalamat sa isda. Dahil nahuli niya yung maraming isda. Lumayo ka sa akin. Go away from me, Lord. 'Di ba? Ganun ka rin ba na natagpuan mo si Jesus? Pinapalayo mo si God sa'yo kasi alam mong makasalanan ka. Kasi hindi ako karapat-dapat, 'di ba? I am disqualified. Yun tayo eh. 'Di ba? Hindi po ako karapat-dapat. Lumayo kayo sa akin kasi makasalanan ako, Panginoon. Pero don't you know? 'Di po? Na bago pa tawagin si Peter ni God, alam niya na ikakalulu niya to ng 3 beses. Alam niya na maraming pagkakamali si Peter na magagawa, but still God called him. 'Di ba? Tinawag pa rin siya ng Diyos. Sa panahong ito, no, makikita mo yung pressure, no po, na binigay kay Peter. Ano sabi sa kanya ni God? Kalimutan mo na yun, Peter. Huwag ka nang mag-alala, huwag kang matakot. Halika, simula ngayon, 'di ba? Walang pakialam si God sa past mo. Wala siyang pakialam sa lahat ng ginawa mo. Basta ang alam niya, you are called. Tinawag ka niya. At yun yung ginawa niya. Ang first point po natin dito, you are called. No? Called ka. Tinawag ka. C-A-L-L-E-D. You are called. Na po? Kaya kapag tinawag ka ng Diyos, kinakalimutan niya everything. Ang mahalaga, follow me. Sabi ni Lord. No? Follow me, Peter. Di ba? That day, alam ni Lord na hindi siya perfecto. Ikaw din. Ikaw at ako alam ni Lord na hindi ka perfecto. Ikaw din alam ni Lord na makasalanan. Ikaw din alam ni Lord na marami tayong shortcoming, marami tayong pagkukulang. No? We are the same. Lahat tayo. Walang matuwid, wala kahit isa. But you are called, kaya ka nandito. Tinawag ka. So come follow me, sabi ni Jesus. Binaba niya yung lambat niya, iniwan niya lahat. Ano po yung iniwan niya? 3 bagay ang iniwan ni Peter. Physically, no po? Iniwan niya physically, no po, yung kanyang mga lahat. Diba lahat? Ibibigay mo. Kailangan i-follow mo rin yon. Kailangan isunod mo yung mga yon. To follow yon lahat. Diba? Yung physical niya. Kasi you have to stay nearby the rabbi. Sabi ko nga po kanina, kaya binasa ko sa inyo kung paano ang buhay nila at tradisyon. Kailangan niya sumama kay Jesus dahil sinabi ni Jesus, siya ay rabbi. Susunod siya, kailangan niya mag-stay near me. Tayo din. Pag tinawag tayo, we have to be closer to God. Closer to the Lord. Spiritually, no? Physically, diba? Sa mga ginagawa natin. Spiritually, para ma-experience natin yung internal transformation. No? Yung spiritual inner man mo, babaguhin niya, transform niya inside and out para lumabas. And mentally, pati isip mo. Dahil bakit po? Kailangan i-expand ni Lord yung isip mo to understand the worldview. Diba? Para maintindihan mo. Diba? Kung ano ang binibigay sa atin ng mundong ito at kung ano ang kaya niyang ibigay sa'yo spiritual. Dahil yung kaya niyang ibigay sa'yo lahat i-cover physical, mental, and emotional. Amen? Kaya sabi ni Jesus, yung pressure na yon that time, hindi convenient yun ha. Iwanan mo lahat. Ikaw, anong degree mo ngayon? Anong narating mo ngayon, kapatid? Diba? Ano na ngayon? Pag sinabi ni Lord na iwanan mo yan, sumunod ka sa akin. Amen? Diba? Sometimes Jesus was giving him the gift of pressure sa buhay niya. Diba? But this is the path for him to become matured. No? Kasi kailangan, requirement natin yon maging matured tayo, diba? That he will remain under the pressure. No po? Yun yung Greek kanina, diba? Yung hypo, under, and pressure. Nagkakaroon tayo ng under pressure, pero kailangan nating sumunod. Because Peter was called to be what? Tinawag siya, una, and then to cultivate him, di ba? Ipuprun siya ni Lord, tatapyasin siya, di ba? Huhubugin siya, and God challenged him. And so we are. Tayo din. Ikaw at ako din. Yun yung gagawin ni Lord sa'yo. Una, tatawagin ka niya. Di ba? Marirealize mo yung mga pagkakamali mo. Di ba po? Para makultivate ka niya. And then, i-challenge ka ng Lord. So, first point natin, called.
God's called often transcend societal, financial, and cultural norms. Lahat tatawagin sa'yo, kapatid. Pati bulsa mo, tatawagin ng Lord. Amen? Pati bulsa mo, kailangan ibigay mo physically mo din, emotional mo, mental. Amen? So, ito yung family business po. Na po, pati mga kapatid niya na sila Andrew, James, di ba po? Yung mga kasamahan niya, tinawag niya rin, and John are eventually invited by Jesus. Di ba? Pero unang tinawag si Peter. Amen? Yung scripture po dinified, no, na napakasimple at ordinaryong tao yung mga tinawag ng Diyos. 'Di ba? Pero ikaw, dinidisqualify mo yung sarili mo kasi ganyan ka lang. Taga-plancha ka lang naman ng amo mo, 'di ba? Taga-asawa ka lang naman ng asawa mo, 'di ba? Wala namang pakialam si Lord sa trabaho mo eh. 'Di ba? Kasi si Peter po, fisherman, ang mahalaga sa kanya, sino ka? Magiging sino ka kapag sumunod ka sa Diyos. That is matters sa Lord. Hindi kung ano yung trabaho mo. Your work don't define who you are. It's what you do. Amen? Kung ano yung ginagawa mo at paano mo ito ginagawa at paano ka napapalapit sa Diyos. Amen? Kung paano ka sumusunod. So dito po, makikita ninyo, sometimes we have pressure. Amen? Sa ministry, experience natin. Di ba po? Makikita natin dito na nape-pressure ka. Saan ka pa nape-pressure? Amen? Saan ang kapanawagan mo? Sa pagiging nanay mo, sa pagiging tatay mo, sa marriage mo, nape-pressure ka rin. Amen? Sa pagiging pastor mo, sa trabaho mo, nape-pressure ka, sa pagiging boss mo. Amen? Sa pagiging secretary mo, sa pagiging teacher mo, sa pagiging abogado mo, ano man ang profession ninyo. Amen? There is a pressure. There is a pressure in life that sometimes, diba, it is a test to be tested for you to desire what is your destiny. Amen? Kaya, your past does not qualify your future. Hindi yung nakalipas mo ang kung bakit ka tinawag ng Diyos. Hindi yung ano po, hindi po yung inyong yung ano ng pamilya ninyo, yung lineage ng pamilya ninyo, hindi po 'yon. Hindi dahil anak ka ni ganito kaya ka tinawag ng Diyos. Na po, wala na yung ganon. Kasi sabi ng Lord, lahat naman ng palataya sa Kanya, na po, yun po yung maliligtas. Lahat ng yon gagamitin ng Panginoon. Amen? Hindi dahil sa anak ka ng ng mga tanyag na hindi po 'yun. Hindi yung lineage mo, kung hindi yung legacy na gustong gawin ng Diyos sa buhay mo as He used you. Yung iiwanan mo sa mga tao, yung paano makikilala ng tao, paano mo mape-present ang Diyos tuwing kasama kanila. Amen? So God doesn't call you because of your lineage, He called you because of your legacy. So maybe you are now the first. No po? Ako ang unang tinawag sa amin ng Diyos. Sa pamilya ko, ako po ang kauna-una naging born again. Hindi ko rin po akalain na ako. No po? Si Jesus Christ, He is family ng Judah. Hindi po talaga siya part ng family nila, Peter. Hindi sila lahi nila, Peter. Pero Jesus was the very first na tinawag din. Maaaring ikaw din, isa ka sa pamilya mo na unang-unang tinawag ng Diyos. Amen? Diba? Baka isa ka rin. Na po, hindi dahil sa lineage ng ano mo. Diba? Pero tinawag ka. May kapanawagan ka ng Panginoon. Amen? Number 2 po, cultivate you. Sa perseverance, kailangan mo ng cultivation. It is the process of nurturing, developing, and enhancing the call of God in your life. Amen? Si Peter po, natutunan niya maging matured at magkaroon ng development. So we are too. Kailangan din po natin, no? Kailangan din nating ma-develop. Cultivation takes time. No po? Kapag kinakultivate ka, kapag inuhubog ka ng Diyos, it takes time. Cultivation requires testing, no po, and pressure. Ito nga yung pinag-usapan natin sa verse natin, na yung perseverance ang tatapos po upang maging matured ka at maging complete ka. Pero hindi ka po hindi nagiging kompleto na walang natatapos sa'yo o walang nagiging maturity sa'yo. Na walang tinetest sa'yo. Na walang pinapressure sa'yo. Na kung hindi ka pinressure ni Lord sa mga panahon na nahihirapan ka, hindi ka magpa-persevere. It is a gift. Na not to harm you. But God have planned for you to give you hope in the future. Sabi niya nga po eh. Cultivation requires overcoming obstacle.
Walang mananagumpay na walang pinagtagumpayan, kapatid. Hindi naging matagumpay na hari si David kung wala siyang napagtagumpayan na Goliath at wala siyang napagtagumpayan na mga laban. Hindi naging righteous, 'di ba po? Na naging tatay of the land po, no, ng buong nation si Tatay Abraham kung hindi siya nagtagumpay sa test niya sa kanyang anak. Amen. Hindi nagtagumpay si Tatay Moises, 'di ba po? Kung hindi siya na-test sa faith niya, na even ang dagat po nabiyak niya para magkaroon ng daan dahil sa faith niya, dahil sa test niya na kailangan sa pamamagitan niya mailigtas at mapakawalan ang lahat ng Ehipsyo. 'Di ba po? Ng mga Israelita sa mga Ehipto. There's a test, kapatid, to be tested. Ikaw, saan ka tines? Balikan mo. Isipin mong mabuti kung saan ka tines ng Diyos. Saan ka kinultivate? Saan niya tinapes-tapes yung mga pag-uugali mo? Saan ka niya pinressure? Amen? Na naging regalo sa'yo ngayon. Kasi nagtagumpay ka. Diba? Isipin mong mabuti. Diba po? Nakakala mo hinaharm ka ng Lord, pero it is a gift. When you are in the season of cultivation, God will lead you to experience that build your faith and give you self-assurance. Kapag dumadaan tayo ng pagsubok, sabi ni Lord, si Lord po ang magbibigay at maglilid sa atin, mag-guide sa atin to give you assurance kasi siya daw yung Diyos na hindi nanunumbat. May 3 unique experience po si Peter. At kung makikita ninyo, di ba, siya ang kauna-unahan na lumakad sa ibabaw ng tubig. Amen? Nakita niya din yung glory ng Diyos nung sinama sila sa bundok. Amen po ba? Di ba? Kasama siya ng Panginoon sa lahat ng himala na ginagawa ng Panginoon. Yung nagpakain ng marami, 5,000, di ba? Kasama po si Peter. Pero you know what? Nung kasama si Peter sa mga yon, hindi niya pa na-experience yung challenge sa buhay niya that time. Masyado siyang naging confident. Yes, nakita niya yung miracle. Naranasan niya rin po yung miracle. But Peter is not tested yet. Hindi pa siya natetest ng Lord. Pero dahil nakita niya yung mga hiwaga ng Panginoon, he was so confident. Sabi niya sa Matthew 26:31, then Jesus told him, this very night you will fall away on account of me. For it is written, I will strike the shepherd, and the sheep of flocks will be scattered. May mga pagsubok sa ministry, may mga pagsubok sa'yo, may pagsubok sa pamilya mo, may pagsubok sa mamahal mo sa buhay, may pagsubok sa'yo. But after I have risen, sabi po ni Lord, sa Matthew 26:31-35, kausap niya po si Peter this time. I will go ahead of you into Galilee. Peter replied, even if all fall away, kahit na mahulog lahat, dahil sa'yo, I will never. Hindi ako, sabi ni Peter. Sabi ni Lord sa kanya, sinungaling. Hindi po, hindi yun ang sabi ni Lord. Mabait po kasi si Lord kaya hindi niya pinahiya. Truly, I tell you. Pero ibig sabihin nun, hindi totoo yan. Parang ganun din sinasabi niya. Ibang language lang ni Lord. Truly, I tell you. Amen? Sabi po ni Jesus sa kanya. This very night, before the rooster crows, you will disown me 3 times. But Peter declared, even if, dineclare niya, but Peter declared, nagsalita siya ng tapos, kaya may diyon, even if I have to die with you, I will never disown you. And all of other disciples said the same. No? Lahat ng disciple po, sinabi rin yung katulad ng sinabi daw ni Peter. So sometimes, mali din pala na maging overconfident tayo kapag hindi pa tayo, lalo na po, this time kasi sabi ko nga po sa inyo, hindi pa na-challenge si Peter. Amen? Pero si Lord yung nakipag-usap sa kanya that you will disown me, ikakatwa mo ako, ipagkakaila mo ako ng 3 beses, di siya naniwala. Na sometimes, kapag naririnig natin na anak may pagdadaanan ka, then Lord, tulungan mo ko. Matuto tayo magpakumbaba. Humbly ourselves. Kasi humble
Humility po is a condition ng sarili mo. Ikaw ang magbibigay nun sa Diyos, hindi yun ibibigay ng Diyos sa inyo. Kahit basahin nyo po ang fruit of the Holy Spirit, there is no humility there. Kasi ang gusto ng Lord makita yun sa'yo. Hindi yun binibigay ng Diyos. Ikaw ang magbibigay nun sa Kanya. Ang sabi ng Diyos sa word niya, humbly yourself before me. It is a command. Humbly yourself before me. Nung sinabi niya rin sa nation, humbly yourself, di ba? All the nation, if I see you humbly yourself, I will save your nation and your people for the sake of my name. So yun pala, binibigay mo yun sa Diyos. Hindi yun binibigay ng Diyos sa'yo. Ikaw ang magbibigay ng humility at pagpapakumbaba sa harap ng Diyos. At this time, masyadong naging confident po. Kaya be mindful of being overconfident. Na po, naging naib po, naging manhid po si Peter dahil sa mga natunghayan niya. Dahil siya ang kauna-unahan nakatanggap ng mga himala ng Panginoon. Nakasama siya ng Panginoon. Sino naman ba? 'Di ba? Kahit sino naman sa atin, pag na-experience mo yung himala, lalo na kasama niya si Jesus that time. Pero hindi niya napansin, naging overconfident siya, Hindi siya naging mindful. Na po? Hindi niya naisip na hindi pa pala siya na-challenge ni God. Maybe you, challenge ka rin ni Lord, Kaya be mindful of being overconfident, Sa marriage mo, masyadong tiwala. Overconfident ka sa marriage mo, Sino dito yung naging overconfident, tapos at the end, niloko na asawa? Amen? Sino po yung nag-overconfident sa business? Sino yung naging overconfident sa parenting? And then, dumating ka sa point, naging suwail na yung anak mo. Minsan po, we need to check them out. Kailangan nating i-check sila. Kailangan natin tingnan sila, kailangan natin gabayan sila. Everyone want guidance, even you need your guidance. Ikaw din kailangan mo ng guidance sa Lord. Maging mabuting parent, maging mabuting asawa, maging mabuting mamamahala sa business. Even in relationships sa Lord, you have to put yourself, draw closer to the Lord, to ask Him, diba, in humility, na sabihin mo, Lord, teach me how to please you. Teach me how to praise you. Kasi baka super overconfident na natin, biglang bumagsak na lahat ng nasa paligid natin. Overconfident ka, nakatutok ka sa ministry. Overconfident ka, nakatutok ka sa church mo, yung pamilya mo, sira-sira na. Ayos ka ng ayos ng ibang buhay ng pamilya, yung buhay mo naman, sira na. Yung anak mo, napapariwara na, inaayos mo yung mga youth. Diba? Yung buhay ng anak mo, hindi pa maayos. Wag po tayong overconfident because there's a lot of trials to be tested. And sometimes, it is you. Diba po? So, give room. Sabi po dito, give room. Kaya bigyan natin, give room for the Lord to continue cultivating your calling. Because there will come the time when it will be a challenge. Kasi darating po talaga yung pressure na katulad po ng nangyari kay Peter. Na ikaw na po yung i-challenge ng Lord. At baka dumating yung time na yon na masisi natin si Lord na, Lord, sinabi mo, ikaw ang Diyos, ba't pinabayaan mo yung anak ko? You have a part. May part ka sa pagiging mabuting asawa. May part ka sa pagiging mabuting businessman. May part ka sa pagiging mabuting pastor, teacher, rabbi. May part ka sa pagiging mabuting leader. Amen? May part ka po sa pagiging mabuting nanay. May part ka din sa pagiging anak. Amen? So, number 3, challenge. After i-cultivate ka ng Panginoon, i-challenge ka ng Lord. Kaya nang dumating yung challenge kay Peter, Matthew 26:69-75, now Peter was sitting out in the courtyard, and the servant girl came to him. Ano daw po yung lumapit sa kanya? Servant girl po. Servant girl lang po ang unang nagtanong sa kanya. You also were with Jesus in Galilee, she said. But he denied. Ito na po yung unang deny niya. Sabi niya, I don't know what you're talking about, he said. Pangalawa, Then he went to the gateway where another servant girl po hindi commander, hindi king, di ba? Hindi mayor, hindi governor, hindi centurion, hindi sundalong mataas ang nagtanong sa kanya. It is a simple servant girl.
Anong sinabi niya? Dininay niya po ulit, I don't know the man. After a while, he went up, sabi niya, surely you are one of them. Your accent gives you away. Natinigan po yung accent ng pagsasalita niya. At alam na siya ay kasamahan ng Panginoon. Pero anong sabi niya? Then he began to call down curses, and he sworn, sumumpa pa siya to them, I don't know that man. And immediately, the rooster crowed. Then Peter remembered the word Jesus had spoken, before the rooster crows, you will disown me 3 times. And then, he went outside and wept bitterly. Natandaan niya po yung sinabi na po ng Panginoon sa kanya. Kaya, sometimes, this is just a young servant. Na po, sometimes tayo po, bilang mananampalataya, hindi tayo bumabagsak sa mga malaking pagsubok, pero sa pinakamaliit na pagsubok, doon pa tayo bumabagsak. Na po, Peter was being challenged so that he would one day be complete. Na po, ito yung challenge kay Peter para isang araw magiging kompleto siya. Na tayo din po, maraming malalaking challenge na pagtagumpay natin, pero minsan ba bumagsak ka sa pinakamaliit lang? Kung ano pa yung pinakamaliit na napakasimple lang. Kasi yung faith ni Peter, hindi mo sasabing maliit eh. Kasi sinubukan niyang tumawid sa dagat, di ba? Kasama niya yung Panginoon sa lahat ng himala. Hindi mo pwedeng i-discriminate, di ba? Or i-judge yung faith ni Peter that time. Pero there's a time in your life that you will have the pressure that will challenge you. At yun yung nangyari kay Peter. But knowing this, di ba po, it is a reason, na naging regalo po kay Peter. The gift of pressure, of challenge sa kanya, is become a gift of pressure of his life. Bakit po? Kasi that is the reason after nun, na po, after niyang umiyak, after niyang nagsisi, na po, maybe may pressure sa bawat part ng buhay mo, hindi ko alam. Sa pagiging asawa mo, pagiging leader mo, pagiging friend mo, pagiging kapatiran mo, pagiging paghawak mo sa ministry. I don't know what challenge your life. Maybe that pressure is too much for you. Diba? But you know, inside your heart po, na alam mo, natutulungan ka ng Panginoon. Pero minsan yung iba sa atin bumabalik sa dati. Si Peter po bumalik sa pagiging mangingisda. Nung namatay na si Lord, nakalulo niya si Lord, doon din yung nangyari na si Lord po ay namatay. But then, God come back. Bumalik po si Lord that time. Minsan tayo, nawawalan tayo ng pag-asa, bumabalik tayo sa dati. Wala ka ng pag-asa, di ba? But don't forget, that Jesus called him. Kaya nung bumalik si Jesus, binalikan niya ulit yung kanyang tinawag. At ikaw din, babalikan ka ng Diyos. God restore Peter. God inject hope back to Peter. God remind Peter the purpose ni Peter. Kaya ikaw din, nire-remind ka ng Lord kung bakit kanya tinawag. Same thing happened kay Peter. Na maybe ikaw lumalayo ka. Pero alam mo ba, nung nakita ni Peter, si Jesus, na that time, yung dating pinapalayo niya, nung first time na na-meet na si God, lumayo ka sa akin, makasalanan ako. Yung unang kwento natin. Go away from me, sabi ni Peter. Pero nung nakita niya po, na nabuhay ulit si God, kahit na bumalik siya sa dating mangingisda lang siya, hindi ko sinabing bumalik siya sa kasalanan. Pero nawalan siya ng pag-asa when that time, sometimes with God is silence. Parang feeling mo, wala na siyang pakialam sa'yo. Pero pinaprepare ng Lord. May pinaprepare din siya, may ginagawa din siya, and then He come back to you. At kakausapin ka ulit niya. And He came toward to Jesus. Takbo siya.
Takbo siya, no? Kasi doon naging matured. 'Di ba? Yung pagkatawag kay Peter, doon siya naging matured, doon siya naging complete. Kaya nung nakita niya ulit si Jesus, hindi niya na pinalayo si Jesus. Siya na mismo yung tumakbo kay Jesus. Siya yung nagmamadaling tumakbo kay Jesus. Kasi yun yung nagagawa po ng pagtawag sa atin, ng paghubog sa atin, sa ugali natin, sa pagiging confident natin minsan, sa pagiging hindi natin pag-iisip sometimes ng pagdidesisyon at pagkakamali natin. Pero sometimes, hindi yung mga pagkakamali mo ang magpapalayo sa Diyos sa'yo. Dahil pinili ka niya not because of your mistake. Pinili ka niya because He chose you. Hindi dahil pangit yung history ng pamilya mo. Pero dahil ikaw yung pinili niya sa pamilya mo para maging pagpapala sa kanila, even in the pressure of time, even in the pressure of situation, it will be a gift for you na ikaw ang gagamitin ng Diyos, ikaw ang ikakultivate niya, enable for you to persevere, maging matured, maging full, maging whole, para ka maging kompleto. I don't know kung anong stage ng life ninyo. I don't know if you're struggling and what is in pressure in your life right now. Pero God used this to enable for you to persevere, to become matured, and to be complete. Kaya nung tinawag siya ulit ni Lord, mahal mo ba ako, Peter? Yes po, mahal kita. 3 beses, mahal mo ba ako, Peter? Yes po, mahal kita. Mahal mo ba ako, Peter? Panginoon, alam mong mahal kita. Kaya ang tanong po dito, will you say yes to the gift of pressure? Na po, will you say yes now to the gift of pressure? Kasi it is the test for you to be tested of your faith. And sabi nga, God will complete this because God ay hindi nanunumbat sa atin. Kaya purihin po ang Diyos na po, that let's consider na po and let's say yes to the gift of pressure. Because maaring marami kayong pinagdaanan and sa mga pressure na naranasan niyo, you're a good pastor now. You're a good teacher. You're a good businessman. You're a good father. You're a good wife. You're a good mother. You're a good sister. You're a good brother. Amen? And you are good Christian. Amen? Na followers ni Christ. Purihin pong Lord, let's pray. Hallelujah. Thank you, Father. In the mighty name of Jesus, we praise you. We magnify your name, O God. Thank you for calling us. Thank you for cultivating us. And thank you, Father, for challenge us. We receive, Panginoon, Lord, the pressure of gift of this life to test us, to be tested of our faith, Lord, because we believe, Father, that you keep your promises and you love us more than we love you. Your generosity, Lord God, and your gift, Lord, na binigay sa amin, enable for us to be to grow maturely, Panginoon, at sa mga attitude namin toward you, Panginoon. And Lord, thank you for this all trial, Panginoon, because it give us intimate relationship to be more closer to you. Salamat po sa mga pagsubok na ginagamit mo para lalo kaming tumawag, para lalo naming makita ang kahalagahan, Panginoon, that not everything na pressure sa buhay namin ay parusa, but it is a gift to consider because you called us, you cultivate us, and you challenge us. And no one, Panginoon, ang magde-determine for who we are, not our sin, not our shortcoming, not our fault, Lord God, because you are the one who called us and we don't call ourselves. So thank you, Father, for the opportunity to serve you, to love you, to need you, and to complete us, and to help us to grow maturity in our faith, Lord. In the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. Glory to God po and God bless po.